Dami riders ngayong umaga, oh. Oh. Insekto check. Ang dami. Welcome to the Sol, home of quality salt. Hindi ko alam saan kami dinadala. Okay, naubusan na tayo ng sementong kalsada. Uy, ang ganda ang ganda dito. Ang ganda ng tubig. Grabe, sobrang ganda dito. Oh, ang ganda. Good morning mga boss. Welcome sa aming vlog. At kasama ko ngayon si Mahal para sa aming year-end ride sa Pangasinan. Napili namin ang Pangasinan dahil malapit lang siya sa amin and yung kalsada papunta doon ay diretso lang. Dahil dito kami sa Zambales nakatira, isang diretsong highway lang yung dadaanan, which is yung Zambales to Pangasinan Highway or yung Olongapo to Bugayan Road. Yan. Samahan nyo kami, tara. Simula na ng ating biyahe at nandito tayo sa bayan ng Castillejos, which is yung next town sa pinanggalingan namin, sa bahay namin sa Subic Town. Time check 6:05 at ang sabi sa Google Maps, yung pupuntahan namin is 3 hours and 46 minutes away. Hindi ko pa pala nasabi kung saan tayo pupunta. Pupuntahan pala namin is isang resort siya sa Dasol, Pangasinan. And nakita ko lang siya sa Google Maps. Ang ginagawa ko kasi minsan kapag naghahanap kami ng or naghahanap ako ng magandang lugar na pupuntahan, gusto ko kasi yung yung hindi pa masyadong kilala. Kaya ginawa ko, nag-search ako sa Pangasinan, yung medyo malapit lang dito sa Zambales, at nakita ko yung resort na yun. Tapos chinek ko yung Facebook page nila, konti pa lang yung nagpa-follow tsaka yung nagla-like. Kaya sabi ko, may potential tong lugar na to na hindi ganun katao, lalo na ngayong holidays. Ang daming nag-rides, ang daming nag-outing ng mga families. Kaya itatry namin siya ngayon. Mamaya makikita natin. Inagahan pala namin yung alis kasi medyo malayo yung biyahe. Yung time ng check-in namin dun is 12 PM. Kaya dapat meron na kaming prepared na lunch or nakapag-lunch na kami bago kami dumating dun. Tsaka gusto din namin makita yung sunrise. Ang ganda pa naman ng sunrise kapag nag-rides ng umaga. Ang problema, yung helmet namin puro insekto na. Grabe, nung dumaan kami dun sa may bukirin, ang daming insekto, kaya ang labo na agad ng helmet. Napakaganda ng view dito. May sandstorm, oh. Ayun, oh, kakadaan lang. Grabe, sa sobrang lakas ng hangin may sandstorm dito. Pero napakaganda ng sunrise talaga dito sa tulay ng San Felipe. Hindi nakakasawa dito. Dami riders ngayong umaga, oh. Oh. Diba? Sabi sa'yo, kahapon pa madaming nag-rides eh. Ano yan? Mga sisiw? Kaya pala amoy poultry, may sisiw pala. Pero mas mabahaw yung nadaanan nating kolong kanina. Wait, parang 500 meters ka pa lang sa likod ng kolong, ang bahaw. Tapos baboy pala yung sakay. Ito pala sila. Naunahan pala natin sila. Dito na tayo sa Iba, ang capital town ng Zambales. Kung hindi ako nagkakamali, pang-siyam ata tong Iba. 6:55 na. At sabi sa Google Maps, 2 hours and 42 minutes bago tayo makarating sa pupuntahan nating resort sa Dasol, Pangasinan. Looking for McDonald's. Lang tayo. Oh, tignan mo. Insekto check. Ang dami. Tignan natin sa helmet ko. Hindi kita, pero ang dami no? Ang daming insekto. Coffee break sa McDonald's Iba. Nalinis na din namin yung helmet dahil sobrang daming insekto at ang malinis na siya. Normally hindi kami nagbe-breakfast at di ako nagko-coffee, pero kailangan talaga kasi nakaka-drain ng energy yung biyahe.
Yan. At nandito na nga kami sa dulong town ng Zambales, sa Santa Cruz. Alas 9:14 na ng umaga, na-delay kami dahil nagka-problema yung motor kanina. Tumigil kami sa isang town. Chinek pa namin, pero okay na siya ngayon. At sobrang traffic nga dito. Ang dahilan ata ng traffic ay yun, no? May parada. After nito, Pangasinan na eh. Sabi sa Google Maps, 1 hour and 31 minutes pa bago kami makarating. Pero hindi kami dadiretso doon sa resort. Bibili muna kami ng kakainin namin. At palabas na nga tayo ng Zambales. Ito na yung checkpoint eh. Infanta, Pangasinan na tong kabila. Dito na kami sa bayan ng Dasol, Pangasinan. Pabalik na kami. Kasi lumagpas kami. Dito na pala yung palengke. Ayan o. Welcome to Dasol, home of quality salt. Kuya, pwede magtanong? May ano po dito? Pure gold, ganun? Grocery, pure gold? Wala? Kakatapos lang namin mamalengke. Namili na kami ng mga kailangan. Lahat na binili namin. Maliban sa, ano hindi natin binili? Uling tsaka yelo. Pero kompleto na lahat ng ulam, almusal, hapunan. Yung tanghalian namin, namili na lang kami ng ready-made na food para kakain na lang pagdating dun. Para makapagpahinga. Yun may mga riders din Saan kaya ang punta nila? Sabi mga sa Google Maps, dito na tayo liliko. Saan tayo? Left turn. Uy, grabe, bukid. Medyo malubak lang dito. Hindi. Niloloko nila yung driver. Naasar nila. 6.7 kilometers yung nakalagay sa Google Maps at nandito na kami sa sobrang malubak na daan pababa. Hindi ko alam saan kami dinadala. Ay, hello po. Dito sila dumadaan. So susundan natin yung mga dinadaanan ng mga lokal dito. Oops. Pero yung mga ganito namang kalsada, sure to eh. Sure na may magandang pupuntahan to eh. So grabe ang sukal. Medyo masukal na dito. Totoo pa ba to? Okay, naubusan na tayo ng sementong kalsada. 5.7 kilometers pa. Sana po magkasementong daan na ulit. Mukhang may mali tayong ginawa. Mukhang hindi ako nagbasa maayos ng instructions. Uy, ang ganda ang ganda dito. Ang ganda ng tubig. Lapit na, 4 minutes. Ay, kanina pa sana kami dumating, guys. Kanina pa sana kami nakarating dito sa pupuntahan. Kung binasa ko ng maayos kanina yung instructions nung resort sa dadaanan. So, hindi dapat pala kami dadaan doon sa rough road. Dapat diretsong sementong kalsada lang. Pero okay lang, adventure naman. Lumabas pa din naman kami sa main road. Medyo nagulo lang yung pagkakaintindi ko dun sa instruction. Tapos hindi ko siya binasa at tinignan ulit. Pero ito naman, malapit na tayo. Ayan Villa Balinmanok, Recrudo 1 and Recrudo 2. Dito na siya. Okay, pasok na tayo. Okay, saan yung daan? Gusto ko pa dumaan dito sa may Oo, ang ganda ng mga bahay. Ang ganda ng mga tutuluyan. Wow, ang ganda. Saan tayo dediretso? Wait lang. Hello po. Admin. Yun guys, nakapag-check-in na kami dito sa napakagandang resort na Recrudo 1 sa Villa Balinmanok dito sa Dasol, Pangasinan. And at ang ganda ng room namin. May sariling parking sa harapan. May sarili kaming tambayan na mukhang pre-prepare nila. And ito yung room namin. Ganda, fully air conditioned siya. May sariling ref.
Hindi pa naayos yung mga gamit. Ayan si Maya. May sariling table, sink. Sasaing kami para makakain na kami nun. And ang maganda dun, may sarili kaming kitchen sa likod. May sariling stove, gas, ayan o. And may sarili kaming grill. Grabe. Napaka-solid dito. Punta kayo dito, solid yung binayad. Sulit na sulit. Mamaya check natin yung place tsaka yung dagat. Ayan. Nakapagpahinga na kami at nakatulog, nakakain. Kaya lilibutin na namin yung napakagandang resort dito. Tatambay kami sa tabing dagat para manood ng sunset. Oo nga, ang ganda pala nung dito. Pagdating sa dagat, ang unang mapapansin mo ay yung napakagandang buhangin. Ayan o. Grabe. Lagi din ako sa dagat pero nagagandahan talaga ako sa buhangin dito. Pwede palang spot na akyatin dun, no? Ayun, no? Ang ganda. May mga naliligo. Ang sarap tumambay dito sa ilalim ng puno. Tapos, after nung sandy na part ng dagat, meron ditong mga, madamong part. Kung saan pwede kayong mag-camp. Ayun. Dito maganda mag-moto camping o kaya car camping, oh. O kaya kahit basta masarap mag-camp dito. Grabe, oh, ang daming puno. Mas maganda mag-camp dito, lalo pag gabi siguro. Ayan, oh. May duyan pa. Oo, yung bilog. Grabe, oh. Lawak dito, tsaka ang ganda. Tapos, yung mga rooms nila, napakaganda. Lalo na tong mga pang family, oh. Tsaka yung mga malalaki talaga. Ayan, oh. Hindi siya kita, eh. Yung mga villa nila na malalaki. Sobrang solid dito kapag madami kayo. Sulit talaga. Ang dami nagka-car camp, oh. Ano po ganda din? Ayan, oh, nagka-car camp sila. Ganda dito, panigurado kapag gabi. Ang lawak pala dito, hindi lang pala doon. Naligo sa Rikudo. Ay, matao na to. Itong side pala na to, pinuntahan namin. Rikudo 2 na to. Eh, yung resort namin is Rikudo 1. Ayan. Bali, magkadikit lang pala sila. Eh, medyo mas daming facility dito. Mas medyo masikip yung space compared sa 1, magkakalayo yung mga and mas matao dito. Ayan, balik na tayo. Yung kabila naman, yan ata yung Osmeña Point, yung katabi ng Rikudo 2. So ang pinaka-konting tao sa Rikudo 1 talaga, tsaka pinaka-maluwag ng space. Madaming nagwa-water sports doon, madaming tao. Maganda yung part ng beach siya. Mas maganda yung part ng beach sa Rikudo 1. So, napakaganda ng napili naming resort. And, halata naman sa social media page nila na mas konti talaga yung, mas hindi gaanong sikat yung Rikudo 1. Kaya yun din yung pinili namin. Lapit na mag-sunset. Oops, ayaw mabasa. Nakabalik na kami sa side ng beach ng Rikudo 1 and aakyat kami doon sa taas. Ayun, no? Isa may view ng taas. Isa pa yung magandang attraction dito sa Rikudo 1. Hindi ko nga alam na may ganyan.
Meron silang tribute na ano dito. Sobrang ganda dito. Uy, parang may ano pa doon, oh. Grabe, ang daming spot dito. Corals to, halatang ano to, oh. Yung kapag umaalon ng kaya may white sand dito eh. Ayan, oh, kapag umaalon ng malakas. Ang ganda, oh, ng mga bato dito. Corals to eh. Ayan, oh. Corals kapag sobrang lalim siguro ng dagat or yung dati na ganito kataas pa yung tubig. Ayan, oh, nabubuo yung mga corals. Yun din yung dahilan kung bakit white sand dito. Dahil sa mga corals. Yung tae ng parrot fish. Grabe, sobrang ganda dito. Oh, ang ganda. Ang isa pang nagpaakit sa akin ay ito. Mukhang pwedeng mag cliff dive. Pero hindi na, baka mapalayas kami sa resort. Ganda ng sunset. Grabe, ang ganda. Tapos na kaming mag-picture. Ang ganda talaga dito. And babalik na kami sa aming room para luto ng aming hapunan. Sobrang ganda dito. Kakatas lang namin mag-breakfast. And nag-ready na kami maligo. Medyo gloomy weather ngayon. Ayan. After nun, mag-out na din kami at babiyahin na kami pabalik ng Zambales. Ayan. Try nyo din dito, sobrang solid ng lugar dito. Tahimik, tsaka makakapag-relax ka talaga. Pero syempre sa morning, may mga songs. Yun lang, salamat sa panonood. Ingat tayo lahat.